Katanungan galing sa isa sa mga kapatid natin na isang nurse. Assalamualaikum Sheikh, may nagpapatanong po, nurse po siya. Nakakasira daw po ba ng wudu ang paghawak niya sa private part ng pasyente at matalsikan po siya ng dugo? Okay, sagutin natin ito at i-clarify natin. So bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, ma ba'd. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik, Barakallahu fiki sister sa napakagandang tanong. Ito ay isang practical na issue lalo na sa mga Muslim na nagtatrabaho bilang mga nurse, doctor, midwife at iba pang healthcare workers. So, napapawalang bisa ba ng wudu ng nurse kapag humawak sa private part ng pasyente o natalsikan ng dugo? Bilang maikling kasagutan sa katanungan na ito, hindi otomatikong napapawalang bisa ang wudu ng isang nurse dahil lamang sa paghawak sa ari o private part ng pasyente habang nagbibigay ng paggamot o pagkatalsikan ng dugo ng pasyente, Subalit may ilang detalye na dapat maunawaan. So, nakakasira ba ng wudu ang paghawak talaga sa ari ng pasyente? Ang mas matibay na opinion hinggil sa issue na ito, ang karamihan ng mga fuqaha o mga jurists ay nagsabi na ang paghawak sa ari ng tao nang walang harang ay nakasisira ng wudu. Ito ay alinsunod sa hadith na sinabi ni Prophet sallam, man massa dhakarahu falyatawadda, rawahu Abu Dawud, Tirmidhi, wa Nasa'i. Ang ibig sabihin, sino mang humawak sa kanyang ari ay magwudu. So gayon pa man, maraming mga muhaqqiq na scholar tulad ni na Sheikh Islam bin Taymiyyah, Ibn Qayyim, Sheikh Ibn Uthaymin ay nagpaliwanag na ang hadith ay pangunahing tumutukoy sa paghawak sa sariling ari. At kahit sa usaping ito ay mayroong ikhtilaf mismo, kahit sa sariling ari mismo ay hindi nagkasundo ang mga fuqaha, bagkus nagkaroon din ito ng ikhtilaf. Tungkol sa ari ng ibang tao, kung ang nurse ay humawak sa ari ng pasyente bilang bahagi ng paggamot o tungkulin, hindi ito katulad ng paghawak sa sariling ari ng walang dahilan. Kaya maraming kontemporaryong scholar ang nagsasabing hindi napapawalang bisa ang wudu dahil sa paghawak sa ari ng pasyente para sa medikal na pangangailangan. Gayunpaman, kung nais niyang mag-renew ng wudu bilang pag-iingat or ihtiyat, ito ay mabuti ngunit hindi ito obligado. So nakakasira ba ng wudu ang dugo? Ang dalil, walang sahih at malinaw na hadith na nagsasabing ang dugong lumalabas sa katawan ay otomatikong nakakasira ng wudu. Sa katunayan, may mga ulat na mga sahaba ay nagpatuloy sa kanilang sala kahit dumudugo ang kanilang sugat, especially during the battlefield, Sinabi ng Allah, ya ayyuhalladhina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Sa talatang ito, o kayo mga mananampalataya, ay kapag itinayo nyo ang pagdarasal, ay kayo ay ligo. Kayo ay maghugas ng inyong mga mukha, ila akhir al-aya. Sa talatang ito, mga kapatid, hindi isinama ang dugo sa mga nakakasira ng wudu. So, si Sheikh bin Baz rahimahullah ay nagsabi, ang paglabas ng dugo ay hindi nakakasira ng wudu ayon sa mas matibay na opinion, kahit ito ay marami. Ito ay sinabi niya sa Majmu' Fatawa. Si Sheikh Uthaymin sinabi sa Sharh al-Mumti', walang matibay na ebidensya na ang dugo ay nakakasira ng wudu. So kung natalsikan ng dugo ng pasyente, may dalawang magkaibang usapin. Una, yung wudu, hindi ito napapawalang bisa. Pangalawa, kalinisan ng damit. Kung ang dugo ay mapunta sa damit o katawan, hugasan ito bago magsagawa ng sala kung posible. If possible, kung napakahirap dahil tungkol sa ospital, tungkulin sa ospital at wala pang pagkakataong magpalit o maglinis, gawin ang makakaya ayon sa kakayahan. Kasi sinabi ng Allah, fattaqullaha mastata'tum. Kaya matakot kayo sa Allah ayon sa inyong makakaya. So bilang sitwasyon at bilang buod, kapatid, paghawak sa ari ng pasyente dahil sa medical procedure, nakakasira ba ng wudu ito? Hindi, ayon sa mas matibay na opinion. Pag katalsikan ng dugo ng pasyente, nakasira ba ito ng wudu? Hindi.
Paglabas ng sariling ihi, dumi at utot at iba pa, nakakasira ba ng wudu? Of course. Pagkakaroon ng dugo sa damit, so hindi nakakasira ng wudu, ngunit dapat linisin ang damit kung posible bago magsala. No? So bilang pangwakas, kapatid o sister, no, ang mga nurse, doctor at healthcare workers ay gumagawa ng isang marangal na propesyon, mashallah. Ang Sharia ay hindi naglalagay ng mga paghihirap na makakahadlang sa kanilang tungkulin. Kaya't ang paghawak sa mga pasyente bilang bahagi ng paggamot ay hindi dapat maging dahilan ng labis na pag-alilangan o tinatawag na waswas sa tungkol sa wudu. Kaya sinabi ng Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Suratul Baqarah. Nais ng Allah para sa inyo ang kaginhawaan at kadalian at hindi niya nais para sa inyo ang paghihirap. So Allahu a'lam bisawab, sister. Barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.